Gilas good news. At ganito pa rin talaga kalaki ang kayang impact na madala ni Japet para sa Gilas Pilipinas. At sino itong maaaring pwedeng mahugot or magic bunot nitong Barangay Ginebra ngayong semifinals pantapat sa mga mas mabibilis at mas batang player ng Northport Batang Pier. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. At dito tayo sa mga players na po pwedeng maging mga magic bunot sa Ginebra ngayong semifinals. So ang Northport nga ngayon binubuo ng mga batang manlalaro. Isa ito sa team sa PBA na siyang karamihan talaga dito sa team na ito mga bata. Sobrang kaunti lang talaga yung veterano Kaya naman sa takbuhan at bilisan ng laro, maaaring mahirapan ang Ginebra dito. Dahil ang Ginebra hindi naman natin sinasabi na matatanda na. Pero karamihan din dito, mga veterano. Pati nga import veterano. Kaya naman may tatlong possible pwedeng maging magic bunot ang Ginebra sa team na po pwedeng makasabay nga po sa fast-paced game na possible gawin ng Northport sa semis. So, para sa Ginebra, una, si Maverick Ahamnisi. Pangalawa, si Ralph Koo. At pangatlo, si Jamie Malonzo. Dahil sila yung po pwedeng makapigil or makapagpabagal ng tempo. Si Maverick, maaasahan sa mga crucial game ito dahil na nga sa walang kaba ito pagdating sa mga free throw. Sanay sa diktikan laban, so may taas nga po itong 6'2". Si Jamie, maayos din naman at maliksi na wing ito, bagamat galing sa injury, pero ang size nito talagang makapagpapaila nga. Ngayon, itong si Jamie, maganda yung pwede niyang matulong talaga sa forward position sa Ginebra dahil sa laki din ng pangangatawanan nito na kung mapapansin nyo, nagpabalki na nga rin ito o nagpapabalki ng katawan. Si Ralph Koo, isang mabilis at mautak na sharpshooter ito. May maayos na basketball IQ na siyang maaasahan sa mga pasahan, rebound at sa mas matinding opensa. So si Ralph Koo nga may height ito na 6'4" at si Jamie Malonzo naman ay may height na 6'7". So kaya naman, sana maging effective kung sino man ang magiging magic bunot ni Coach Tim sa paparating na semifinals. So yun, nito lang hindi nga naging maganda ang journey ng Gilas nang dumayo sila sa tune-up game sa Doha dahil sa kartadang 1-2 win-loss record na kung sa ay doon lumabas nga ang kahinaan ng Gilas na kung sa ay ramdam ang kakakulangan ng big man. Alam naman natin na hindi na rin sanay ang Gilas na walang kay Soto na siyang pinaka main man din sa system nitong si Coach Tim. So masyadong nagulat rin ang Gilas sa mga nakabangga nila dahil sa lalaki ba naman ng mga players pala doon, lalo na pagdating sa team ng Egypt. Bukod dyan dahil sa pagod sa biyahe, isa rin yun sa nagpahina at nagpatamlay ng laro ng Gilas. Sabayan pa ng halos magkakadikit na laro na siyang dumating pa sa puntong wala pang ang 24 hours, back to the ball game na agad ulit sila para kalabanin ang susunod na katunggali. By the way, sa kabilang banda, may maganda rin namang naging bunga ang tune-up game nila sa Doha dahil nalaman nila kung paano nga po maglaro ang mga ito na mga Middle East team. So ngayon nga, dito na ang focus ng Gilas Pilipinas sa talagang original na kanilang pinaghandaan, ang third window ng FIBA Asia Cup qualifiers na kung sa ay makakalaban nila ang dalawang may mahuhusay ring mga manlalaro gaya ng national team ng Chinese Taipei and national team ng New Zealand Tall Blacks. So sa pagkakataong ito hindi na maglalaro ang Gilas ng walang Japet dahil kung babalikan natin na unang nilabas nga batay sa nabasa natin na update kamakailan lang ng Filipino Star ngayon sa panulat ni Crisco bago pa man tumungo sa tune-up game sa Doha itong Gilas, itong si Japet ay out muna raw sa Doha tourney dahil na nga mismong si Japet nga raw ang humiling nung mga panahong iyon na hindi siya makakasama sa Doha dahil sa personal na reason. Bukod dyan, tiniyak naman ng Gilas coaching staff na walang anumang injury si Japet ng mga panahong yun kaya walang dapat ipangamba.
Katulad sa paglilinaw ni Gilas team manager Richard Del Rosario na tanging sa Doha event lang hindi makakasama si Japet. Kaya naman ngayong FIBA Asia Cup qualifiers nilinaw ng PBA na muling makakasama ng Gilas Pilipinas si Japet Aguilar na siyang hindi nakasama sa naging kampanya sa Doha. So bukod dyan magiging parte rin ng coaching staff ni Coach Tim Cone itong former Gilas national team player and PBA veteran star guard ng Hinebra na si Eli Tenorio.